Isang larawan, isang gabi ng ulan, at ang lahat ng aking sakripisyo ay naglaho na parang usok ng uling, habang ang aking mga kamay ay malagkit pa sa ube at galapong para sa anibersaryo namin ni Gabriel. Isang mensahe ang bumasag sa aking mundo. Nakita ko ang asawa ko, ang lalaking ipinaglaban ko sa lahat, na may kalong na ibang babae sa isang marangyang hotel. Habang ako ay nagtitiis sa anghit ng usok sa kalsada, siya pala ay nagpapakasasa sa bawal na init. Pero hindi ako papayag na tapakan lang nila ang aking dangal. Sino nga ba ang tunay na traidor sa likod ng mga ngiting plastik? Ang laban na ito ay hindi lang para sa pag-ibig, kundi para sa aking pagkatao. Kaya mo bang tiisin ang katotohanan? Huwag mo akong hawakan, Mina. Amoy usok ka, amoy pawis at amoy kahirapan. Nakakasuka ang presensya mo sa loob ng pamamahay na ito. Ang tinig ni Doña Milagros ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng kusina. Ang mga salitang binitawan niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat pantig ay puno ng puot na tila matagal nang nakaimbak sa kanyang dibdib. Habang nagsasalita ang matanda, kinuha niya ang kanyang mamahaling panyo na gawa sa seda at itinakip ito sa kanyang ilong, na tila ba ang hangin na nilalanghap ni Mina ay isang uri ng lason na hindi dapat pumasok sa kanyang mga baga. Sa kabilang dako, nananatiling nakatayo si Mina sa harap ng nagbabagang uling. Ang kanyang mga kamay ay nababalot pa ng malagkit na galapong. Ang kulay ube na harina na siyang sangkap sa paggawa ng puto bumbong. Ngayong gabi ay ang kanilang ikatlong anibersaryo ni Gabriel, at sa kabila ng pagod mula sa maghapong pagtitinda sa tapat ng simbahan, pinili niyang magpuyat. Nais niyang sorpresahin ang asawa ng paborito nitong kakanin, ang pagkaing naging saksi sa kanilang payak na panliligaw noon sa Batangas. Ang bawat pahid ng margarina at budbud ng niyog ay puno ng pagmamahal, isang tahimik na panalangin na sana ay mabawasan ang pagod ni Gabriel sa kumpanya. Subalit ang init mula sa kalan ay tila naglaho at napalitan ng isang nanunuot na ginaw. Nang ihagis ni Doña Milagros ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesang puno ng harina. Ang tunog ng sobreng tumama sa kahoy ay nagdulot ng bahagyang paglipad ng mapuputing pulbo sa hangin, na tila mga alaala na unti-unting naglalaho. Ito ang pera. Bayad iyan sa lahat ng pagpapanggap mo na mahal mo ang anak ko. Pagpapatuloy ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at mapang-api. Umalis ka na sa pamamahay na ito bago patuluyang madungisan ng iyong amoy palengke. Ang pangalang Salcedo. Alam nating dalawa na hindi ka nararapat dito, Mina. Isa ka lamang tinderang nakasuot ng damit na hindi sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Mina. Naramdaman niya ang pagbara ng kung ano sa kanyang lalamunan, isang pait na hindi kayang pawiin ng anumang asukal. Ang kanyang mga daliri ay nanggigigil sa paghawak sa telang kanyang apron, habang ang pawis sa kanyang noo ay humahalo sa luha na pilit niyang pinipigilan. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihing mahal niya si Gabriel higit pa sa anumang yaman, ngunit ang bawat salitang binitawan ng kanyang biyenan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng nakabibinging panlalait, biglang naramdaman ni Mina ang pagyanig ng kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng lababo. Sa pag-aakalang si Gabriel ito na nagbabalitang pauwi na, dali-dali niyang pinunasan ang kanyang kamay at kinuha ang telepono. Ngunit hindi boses ng asawa ang bumati sa kanya. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang bumala sa screen. Kalakip ang isang larawan na tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Doon, sa loob ng isang marangyang silid ng hotel, na ang liwanag ay nagmumula lamang sa malalamlam na lampara, ay ang kanyang asawa. Si Gabriel, ang lalaking ipinagluluto niya ng kakanin sa gitna ng gabi, ay mahimbing na nakasandal sa isang babaeng nakasuot ng pulang sutla. Ang kamay ni Gabriel, na laging humahawak sa kanya,
Nang may pag-iingat ay nakapulupot ngayon sa baywang ng iba. Ang caption ng mensahe ay tila isang sumisigid na saksak sa kanyang puso. Habang nagtitiyaga ka sa uling at usok, siya ay nagpapakasasa sa ibang init. Gising na Mina, siya masasamba si Pau. Ang cellphone ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig na natatakpan ng harina. Ngunit hindi na narinig ni Mina ang anuman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaniwalaan. Ang bango ng niluluto niyang puto bumbong ay biglang naging mabaho sa kanyang pangamoy. Tila amoy ng isang bangkay ng pangarap na matagal nang nabulok ng hindi niya alam. Tumingin siya kay Doña Milagros na ngayon ay may nakakalokong nangiti sa mga labi. Tila ba matagal na nitong alam ang mangyayari. Ang dobleng dagok, ang pagtataboy ng pamilyang pinagsilbihan niya at ang pagtatraidor ng lalaking kanyang sinamba ay tila isang malakas na agos na tumatangay sa kanyang huling lakas. Wala sa sariling humakbang si Mina palabas ng kusina. Hindi alintana ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. Habang tumatakbo siya sa gitna ng kadiliman, ang tanging natitirang imahe sa kanyang isipan ay ang larawan ni Gabriel at ang mapuputing harina na naiwan sa kanyang mga kuko, mga labi ng isang buhay na akala niya ay totoo. Huminto siya sa gilid ng kalsada, hingal na hingal, habang ang ulan ay patuloy na sumasabay sa kanyang pagtangis. Sa gitna ng dilim, isang pares ng matitingkad na ilaw mula sa isang itim na sasakyan ang biglang tumama sa kanyang mukha. Dahilan upang mapapikit siya at mapahinto. Ang sasakyan ay huminto sa kanyang tapat ng walang anumang ingay. Tila isang anino na naghihintay sa kanyang pagbagsak. Bumukas ang bintana ng sasakyan at mula sa loob ay isang pamilyar na boses ang narinig niya sa gitna ng hagupit ng bagyo. Sumakay ka na, Mina. Alam kong hindi mo na kaya ang bigat ng mundong ito. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat sakit na kanyang dinaranas? At sa pagbagsak ng kanyang mga luha sa kalsadang basa, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Hanggang saan ba ang kayang tiisin ng isang pusong wala nang ibang alam gawin, kundi ang magmahal at magsakripisyo? Kung ang kapalit nito ay ang ganap na pagkawasak, ang loob ng itim na sasakyan ay balot ng isang uri ng katahimikan na hindi nakatatakot, kundi tila isang kumot na nagbibigay ng panandaliang proteksyon mula sa malupit na bagyo sa labas. Ang lamig na nagmumula sa aircon ay humahalik sa basang balat ni Mina, dahilan upang lalo siyang manginig, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa halo-halong emosyong tila sasabog sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, ang estrangherong nagpakilalang Rafi ay nananatiling nakatingin sa kalsada. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag at walang bahid ng pagmamadali. Ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga wipers sa salamin, na tila isang metronomong bumibilang sa bawat segundo ng kanyang pagdurusa. Sino ka ba talaga? At bakit? Bakit parang alam mo ang lahat? Ang pabulong na tanong ni Mina, ang kanyang boses ay halos mapatid dahil sa labis na pag-iyak. Hindi lumingon ang lalaki, ngunit ang kanyang tinig ay malamig at puno ng kasiguruhan. Isa lang akong tagamasid, Mina, pero sa mundong ito, ang mga nasa anino ang madalas na nakakakita ng katotohanang pilit itinatago ng mga nasa liwanag. Huwag kang matakot sa akin. Matakot ka sa mga taong ngumingiti sa iyo habang dahan-dahang hinihigpitan ang gapos sa iyong mga leeg. Ang mga salitang iyon ay tila nagbukas ng isang pinto sa gunita ni Mina, pabalik sa loob ng mansyong Salcedo na itinuring niyang tahanan sa loob ng 3 taon, isang tahanang binuo mula sa mga rehas na ginto. Tila bumabalik sa kanyang alaala ang bawat hapong sinubukan niyang maging bahagi ng pamilyang iyon. Naalala niya ang isang hapon
kung saan masaya siyang lumapit kay Doña Milagros upang magmano. Isang tanda ng paggalang na itinanim sa kanyang puso mula pa sa pagkabata sa Batangas. Ngunit bago pa man dumampi ang likod ng palad ng matanda sa kanyang noo, marahas itong binawi ni Milagros. "Please, Mina, gamitin mo ang iyong isip," ang sabi noon ng matanda, habang nandidiring pinupunasan ang kanyang kamay ng isang wet tissue. "You don't have to do that traditional drama. Hindi tayo nasa palengke. My skin is sensitive at hindi ko alam kung anong lansa ng isda ang dala-dala mo mula sa labas. Keep your distance. It's for your own dignity as well." Ang bawat alaala ay parang isang patalim na muling humihiwa sa kanyang puso. Naalala ni Mina kung paanong ang kanyang asawang si Gabriel ay mananatiling tahimik sa kabila ng hapagkainan habang ang kanyang ina ay nagpapakawala ng mga pasaring tungkol sa mababang uri ng pinagmulan. Ang katahimikan ni Gabriel noon ay tinanggap ni Mina bilang paraan ng pag-iwas sa gulo. Isang sakripisyo para sa kapayapaan ng pamilya. Ngunit ngayon, sa harap ng larawan ng pagtatraidor, ang katahimikang yon ay tila naging isang kumpirmasyon ng kanyang kawalan ng halaga. Naramdaman ni Mina ang pagpatak ng mainit na luha sa kanyang pisngi habang inaalala ang mga gabing mag-isa siyang umiiyak sa malawak na silid na puno ng mamahaling gamit, ngunit walang init ng pagmamahal. Para siyang isang palamuti sa isang museo, hinahangaan ng iba mula sa malayo dahil sa kanyang ganda, ngunit dahan-dahang namamatay sa loob dahil sa kawalan ng hangin. "Gabriel, bakit?" Ang hikbi niya, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa telang upuan ng sasakyan. Bahagyang bumagal ang takbo ng sasakyan nang dumaan sila sa isang bako-bakong bahagi ng kalsada na nagdulot ng isang banayad na pag-alog sa loob. Ang pag-alog na yon ang nagpaalala kay Mina sa isang bagay na nakita niya sa silid-aklatan ni Gabriel ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Naglilinis siya noon dahil hindi siya mapakali na walang ginagawa sa loob ng bahay nang mahulog ang isang asul na folder mula sa ilalim ng mga blueprint. Doon niya nakita ang mga dokumentong hindi niya lubos na maunawaan. Mga papeles na puno ng pulang marka, mga babala ng foreclosure at mga liham mula sa bangko na nagbabanta ng legal na aksyon laban sa Salcedo at Villarreal Construction. Ang pangalan ni David Villarreal ay nakapirma sa bawat pahina bilang katuwang, ngunit may isang bagay sa mga numerong iyon ang tila hindi tugma. Sa huling bahagi ng folder, may isang nakasingit na sulat kamay na hindi kay Gabriel. Isang maikling nota na nagsasabing, "The girl is the key. Use the weakness to secure the assets." Hindi binigyang pansin ni Mina ang mga dokumentong yon noon. Iniisip na bahagi lamang yon ng stress ni Gabriel sa trabaho. Ngunit ngayon, habang ang ulan ay patuloy na sumasakal sa paligid, ang mga salitang yon ay tila nagkakaroon ng isang nakapanghihilakbot na kahulugan. "The girl is the key." Pabulong na ulit ni Mina sa kanyang sarili. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana ng sasakyan. Nakita niya ang isang babaeng nawalan na ng lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang dangal, at ang kanyang tiwala. Biglang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at lumang gusali sa isang liblib na bahagi ng lungsod. Ang paligid ay balot ng makapal na hamog at ang mga ilaw sa poste ay aandap-andap na tila ba hininga ng isang naghihingalo. "Bakit tayo narito?" tanong ni Mina. Ang kanyang kaba ay muling bumangon. Humarap sa kanya si Rafi sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tila matagal na niyang pasan. Dahil kailangan mong makita ang katotohanang hindi kayang ipakita ng isang larawan lang. Sa loob ng gusaling iyan, naroon ang sagot kung bakit kailangang mawasak ang buhay mo para lamang sa isang kumpanyang matagal na palang bulok. Inabot ni Rafi ang isang maliit na susi kay Mina. Ang metal nito ay malamig. Isang uri ng lamig na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Kapag pumasok ka sa pintong yan, Mina,
wala nang balikan. Malalaman mo na ang asawa mo ay hindi lang pala biktima ng pagkakataon, kundi bahagi ng isang mas malaking kasinungalingan na nagsimula pa bago ka pa man isilang. Nanginginig ang kamay ni Mina habang tinatanggap ang susi. Sa labas, ang kulog ay gumuhit sa kalangitan, isang babala na ang pinakamalakas na bahagi ng bagyo ay paparating pa lamang. Handa na ba siyang buksan ang pintong maaaring tuluyang pumatay sa natitirang bahagi ng kanyang puso? Ang bigat ng susi sa palad ni Mina ay tila isang hatol na hindi niya matakasan. Sa bawat hakbang niya patungo sa pintong kahoy na nilulumot na dahil sa katandaan, nararamdaman niya ang marahas na pintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Ang ulan ay hindi na lamang basta tubig na pumapatak mula sa langit. Ito ay naging isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang likuran. Nagbibigay ng babala sa bawat maling galaw. Nang ilapat niya ang susi sa butas ng trangka, ang tunog ng metal na nagkikiskisan ay gumuhit sa katahimikan ng gabi. Isang hudyat na ang mundo ng kanyang kawalang malay ay tuluyan ng magwawakas. Ang pinto ay bumukas nang may mabigat na pag-ungol ng mga bisagra na tila isang matandang nagigising mula sa mahabang pagkakahimbing. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na sumisimbolo sa mga sikretong matagal nang ibinaon sa limot. Dahan-dahang pumasok si Mina. Ang liwanag mula sa kanyang cellphone ay nagsilbing gabay sa madilim na silid. Ang bawat sulok ay puno ng mga file na nakatambak. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na nakuha ng isang lamesa sa gitna. Doon, nakakalat ang mga larawan, hindi lamang ang larawan ni Gabriel sa hotel, kundi mga larawan niya. Larawan niya habang nagbabalot ng puto-bumbong sa tapat ng simbahan. Larawan niya habang tahimik na umiiyak sa hardin ng mga Salcedo. Larawan niya habang payapang natutulog sa loob ng kanilang silid. Naramdaman ni Mina ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Para siyang isang hayop na matagal nang pinagmamasdan sa loob ng isang hawla nang hindi niya nalalaman. You were never private, Mina. Mula nang pumasok ka sa pamilyang yon, bawat hininga mo ay may presyo. Ang boses ni Rafi ay nanggaling sa likuran niya, nananatiling kalmado ngunit puno ng pait. Naalala ni Mina si David Villarreal. Naalala niya ang mga pagkakataong bumibisita ito sa kanilang bahay, ang mga ngiting tila puno ng malasakit, at ang mga salitang palaging nagbibigay ng papuri sa kanyang sipag at tiyaga. Mina, you are too good for this world, ang madalas na sabihin ni David sa kanya habang tinatapik ang kanyang balikat. Gabriel is lucky to have a saint like you. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya sa kumpanya. You just keep being the perfect wife. Ang mga alaala ng kabutihan ni David ay tila naging lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Ang bawat tulong nito, ang bawat payo na huwag nang makialam sa mga papeles ni Gabriel ay bahagi lamang pala ng isang mas malaking patibong. Si David ang sining ng panlilinlang, isang taong naging kaibigan, upang maging pinakamalupit na kaaway. Lumapit si Mina sa lamesa at hinawakan ang isa sa mga folder. Ang pamagat nito ay nakasulat sa malalaking titik, Project Alcaraz. Sa loob, nakita niya ang mga dokumento ng pagsasanla sa mga lupain sa Batangas na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina. Ang mga lupain na akala niya ay nawala na dahil sa utang, ngunit narito ang mga papeles na nagpapatunay na ang mga ito ay dahan-dahang inililipat sa ilalim ng pangalan ni David Villarreal. David, he was stealing from me even before I knew I had anything. Ang pabulong na sabi ni Mina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Ngunit ang mas masakit na tuklas ay ang isang sulat na nakaipit sa dulo ng folder. Isang sulat na may pirma ni Gabriel. Isang kasunduan na nagsasabing kapalit ng pansamantalang kaligtasan ng kumpanya, hahayaan niyang bantayan ni David ang bawat galaw ni Mina. Ang muling pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi ay tila hindi na mapigilan.
Ang pagdududa ay parang isang makapal na hamog na bumabalot sa kanyang isipan. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Ang asawang akala niya ay biktima rin o ang mga dokumentong nagsasabing ipinagpalit siya nito para sa pera at posisyon? Mina, look at this. Tawag ni Rafi habang itinuturo ang isang maliit na recorder sa ibabaw ng cabinet. Nang pindutin ni Rafi ang button, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni David, malamig at puno ng panunuya, na may kausap sa kabilang linya. Everything is set. The photo will break her. And once she goes to the hotel, the cleaners will take care of the rest. Gabriel will have no choice but to follow my lead once the girl is gone. He's too weak to fight without his moral compass. Bumigat ang hangin sa loob ng silid. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa harap ni Mina. Hindi lang siya biktima ng panloloko. Siya ay nakatakdang mamatay ngayong gabi. Biglang, ang katahimikan ng gabi ay muling nabulabog. Hindi ng ulan, kundi ng tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng gusali. Ang liwanag mula sa mga headlight nito ay tumagos sa mga siwang ng bintana. Gumuguhit ng mahahabang anino sa dingding na tila mga kamay na gustong sumakmal sa kanila. Nandito na sila, ang maikling sabi ni Rafi, sabay hila sa braso ni Mina patungo sa likurang bahagi ng silid. Sino ang dumating? Ang mga tauhan ba ni David upang tapusin ang sinimulan nila? O ang asawa niyang hanggang ngayon ay hindi niya alam kung bayani o traidor sa kanyang buhay? Sa gitna ng dilim at takot, naramdaman ni Mina ang isang uri ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Isang apoy na nagsisimulang mag-alab mula sa abo ng kanyang pagkawasak. Ang mga ilaw mula sa sasakyan sa labas ay tila mga nanunuring mata na pilit bumabutas sa kadiliman ng lumang silid. Sa bawat paggalaw ng liwanag, ang mga anino ng mga lumang cabinet ay tila humahaba, nagmumukhang mga daliring handang sumakmal sa sinumang nagtatago sa loob. Inilapat ni Rafi ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi bilang hudyat ng pananahimik, habang ang isa niyang kamay ay dahan-dahang gumabay sa balikat ni Mina upang hilahin ito pababa. Kubli sa likod ng isang makapal na tumpok ng mga dokumento, naramdaman ni Mina ang magaspang na sahig sa kanyang mga tuhod. Ngunit ang lamig ng semento ay hindi maikukumpara sa panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat mabigat na hakbang na nagmumula sa labas, ang tunog ng mga sapatos na tumatapak sa basang lupa at graba, ay tila isang tambol na sumasabay sa mabilis at hindi maayos na pagtibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa Batangas, sa maliit na kubo kung saan siya lumaki kasama ang kanyang ina na si Elena. Naalala niya ang mga huling sandali ng kanyang ina. Sa gitna ng ubo at panghihina, hinawakan ni Elena ang kamay ni Mina nang may higpit na tila ba yon na ang huling angkla nito sa mundo. Mina, anak, may mga taong darating sa buhay mo na magdadala ng ginto, pero ang puso nila ay gawa sa bato. Ang pabulong na bilin ni Elena noon, habang ang mga mata nito ay nakatingin sa malayo. Tila may nakikitang hindi nakikita ng iba. Huwag kang titingin sa ningning anak. Tumingin ka sa mga kamay na handang madumihan para sa'yo. Doon mo makikita ang tunay na nagmamahal. Sa loob ng 3 taon sa piling ni Gabriel, inakala ni Mina na natagpuan na niya ang mga kamay na yon. Inakala niya na ang pagtitiis niya sa mga pang-aalipusta ni Doña Milagros ay ang utang na loob na dapat niyang bayaran para sa pagligtas sa kanya ni Gabriel mula sa kahirapan. Ang bawat hiya na nilunok niya tuwing pinagtatawanan ang kanyang pananalita o ang kanyang mga gawaing bahay ay itinuring niyang sakripisyo para sa kanilang pagsasama. Ngunit habang nakatago siya sa dilim, pinagmamasdan ng kanyang sariling mga kamay na may bakas pa rin ng harina at asukal, isang masakit na realisasyon ang tumama sa kanya. Ang mga kamay ni Gabriel ay nanatiling malinis.
Malinis dahil hinayaan nito si Mina na mag-isang humarap sa lahat ng dumi at hirap. At ngayon, ang pirma nito sa dokumentong nagbibigay laya kay David na bantayan. Siya ay tila isang huling paghugas kamay sa kanyang kapalaran. Hindi sila ang mga tauhan ni David. Ang bulong ni Rafi na bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Bahagyang sumilip ang lalaki sa siwang ng bintana. Mga tauhan sila ni Don Leandro Alcaraz. Mukhang nahanap na nila ang lokasyon natin. Don Leandro, ang tycoon ng transportasyon, ang nalilitong tanong ni Mina. Bakit niya ako hinahanap? Wala akong kinalaman sa kanya. Tumingin si Rafi sa kanya ng may malalim na kahulugan. Iyan ang akala mo, Mina. Pero sa likod ng bawat tinderang nagtitiis sa ilalim ng ulan, may isang kwentong matagal nang ipinagkait. Si Don Leandro ay hindi lang isang estranghero. Siya ang taong 15 taon nang nagbabayad sa akin para masiguro na humihinga ka pa rin sa kabila ng lahat ng panganib sa paligid mo. Bago pa man makasagot si Mina, ang pinto ng gusali ay marahas na bumukas. Ang pag-ungol ng mga bisagra ay tila isang sigaw ng babala sa gitna ng katahimikan. 3 lalaking nakasuot ng barong at may tindig na tila mga sundalo ang pumasok. Ang kanilang mga flashlight ay naghahanap sa bawat sulok ng silid. Nasa loob sila. Hanapin ang babae. Ang utos ng isa. Ang boses ay puno ng awtoridad. Hinigpitan ni Rafi ang hawak sa braso ni Mina at dahan-dahang gumalaw patungo sa isang lihim na lagusan sa likod ng cabinet. Sa gitna ng pagmamadali, may isang lumang sobreng nalaglag mula sa isang nakabukas na drawer. Muntik na itong hindi mapansin ni Mina, ngunit ang sulat kamay sa labas nito ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Sulat kamay iyon ng kanyang ina. Habang hinihila siya ni Rafi palabas sa bintana patungo sa madilim na eskinita, ang tanging nasa isip ni Mina ay ang sobreng naiwan. Sa loob ng sobreng iyon, may isang punit na larawan. Larawan ng kanyang ina. Noong kabataan nito, kayakap ang isang lalaking ang muka ay sadyang ginupit. Ngunit sa kamay ng lalaki ay nakasuot ang isang singsing na may disenyong selyo ng isang agila. Ang eksaktong singsing na nakita ni Mina sa isang portrait sa loob ng silid ni Doña Milagros. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang magdugtong, ngunit ang larawang nabubuo ay mas nakatatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Bakit ang singsing ng pamilya Salcedo ay nasa kamay ng lalaking kasama ng kanyang ina? At ano ang tunay na ugnayan ni Don Leandro sa kanyang nakaraan? Habang ang ulan ay muling bumubuhos ng malakas, tila hinuhugasan nito ang kalsada, pero hindi ang mga tanong sa puso ni Mina. Sa bawat hakbang niya palayo sa gusaling iyon, nararamdaman niya na ang kanyang tunay na kalaban ay hindi lang pala si David o ang kanyang biyenan, kundi ang isang lihim na itinago sa kanya ng mismong mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Huwag mong dungisan ang mesang ito ng pagkaing pangmahirap, Mina. Nakakahiya sa mga bisita. Ang boses ni Doña Milagros ay parang malamig na hanging umihip sa gitna ng marangyang silid kainan ng mga Salcedo. Sa harap ng mga naglalakihang negosyante at matatayog na pangalan sa lipunan, ang bawat salitang binitawan ng matanda ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik sa lahat. Ang mga kubyertos na pilak ay tila huminto sa pagdampi sa mga porselanang plato, at ang tanging maririnig ay ang marahas na tibok ng puso ni Mina na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nakatayo si Mina sa dulo ng mesa, bit-bit ang isang malaking bandahado ng bringhe, isang espesyal na kakanin na 6 na oras niyang pinagpuyatang lutuin. Inisip niya na sa pamamagitan ng pagkaing ito, maipakikita niya sa mga kaibigan ni Milagros ang galing ng tradisyong Batangueña. Ngunit sa isang iglap, ang pagmamalaking iyon ay naging isang malalim na balon ng kahihiyan. "I'm sorry, Tita Milagros," ang pabulong na hingi ng paumanhin ni Mina habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa paghawak sa mainit na lalagyan. "Akala ko po kasi." "Iyan ang problema sa'yo, Mina. You think too much, but you know too little."
Putol ni Milagros habang nakataas ang isang kilay. Lumingon ang matanda sa kanyang mga bisita nang may plastic na ngiti. Pasensya na kayo. My daughter-in-law is still learning the ways of a real lady. Minsan na nakakalimutan niyang hindi na siya nasa tapat ng simbahan. Ang mahihinhin na tawa ng mga bisita ay tila mga huni ng mga ibon na nanunukso sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Mina ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang uri ng init na mas masakit pa kaysa sa apoy ng kanyang kalan. Gusto niyang maglaho. Gusto niyang maging bahagi na lamang ng anino sa dingding. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bandahado sa gilid at sa sobrang panginginig, bahagyang tumapon ang ilang butil ng malagkit na kanin sa mamahaling tablecloth na gawa sa Italian lace. Nakita niya ang pandidiri sa mga mata ni Milagros. Sa sandaling iyon, ang bawat utang na loob na ipinapaalala sa kanya araw-araw ay tila naging isang mabigat na kadena na pumupulupot sa kanyang leeg. Siya ang tinderang dinala sa mansyon, ang babaeng binigyan ng pagkakataong magsuot ng perlas, ngunit hindi kailanman binigyan ng karapatang magkaroon ng sariling tinig. Hinanap ng kanyang mga mata si Gabriel. Nakaupo ang kanyang asawa sa kabilang dulo ng mesa, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig lamang sa baso ng wine. Walang imik, walang pagtatanggol. Ang katahimikan ni Gabriel ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Mina. Isang sulyap lang sana, isang hawak sa kamay, sapat na yon upang bigyan siya ng lakas na tumayo ng matuwid. Ngunit nanatiling estatwa ang lalaking nangakong magiging kuta niya sa gitna ng bagyo. Hindi na nakayanan ni Mina. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa hallway, pilit na pinipigilan ang pagpiit ng kanyang mga lalamunan. Habang papalayo siya, sa ingay ng tawanan sa dining room, naramdaman niya ang pangungulila sa amoy ng usok at uling sa Batangas. Doon, kahit mahirap, ay may dignidad ang bawat pawis na pumapatak sa kanyang mukha. Napatigil siya nang mapansin ang isang anino sa may beranda. Si Gabriel pala ay tumayo na rin at lumabas. Bitbit ang kanyang cellphone. Akala ni Mina ay susundan siya nito upang amuhin. Kaya bahagya siyang sumandal sa pader. Naghihintay na tawagin ang kanyang pangalan. Ngunit ang narinig niya ay hindi mga salita ng pag-ibig. I can't do this anymore, David. Ang paos na boses ni Gabriel, puno ng matinding pagod at takot. Ang bawat salita ay may kasamang mabigat na buntong hininga na tila pasan ng buong mundo. Nasisira na ang buhay ni Mina dahil sa akin. Please, I'm sorry. I'm so sorry for everything. Nakita ni Mina mula sa siwang ng pinto ang pagtakip ni Gabriel sa kanyang sariling mukha. Ang mga balikat ng kanyang asawa ay yumayanig, isang tahimik na pag-iyak na tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na sikreto. Just give me more time. Pagmamakaawa ni Gabriel sa kausap. Huwag mo siyang saktan. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang siyang idamay sa gulo nating dalawa. Ang hangin sa paligid ni Mina ay tila naglaho. Ang bawat salitang binitawan ni Gabriel ay tila mga piraso ng bubog na bumabaon sa kanyang isipan. Kanino humihingi ng tawad ang kanyang asawa? At anong gulo ang kinasasangkutan nito na maaaring maglagay sa kanya sa panganib? Ang laso ng pagdududa ay tuluyan ng kumalat sa kanyang sistema. Ang lalaking kani-kanina lang ay ipinagluluksan niya ang katahimikan. Ngayon ay kinatatakutan niya ang mga lihim na itinatago nito sa ilalim ng bawat hikbi. Habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, tila naging mas madilim ang mansyon ng mga Salcedo sa paningin ni Mina. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang naguguluhang isipan. Ang mga luha ba ni Gabriel ay tanda ng pagsisisi dahil sa pagmamahal o dahil sa isang malaking kasalanang hindi na nito kayang pagtakpan? Ang silid ni David Villarreal ay tila isang kuwebang gawa sa salamin at bakal. Malamig, walang buhay, at puno ng mga aninong nagkukubli ng katotohanan.
Nakaupo siya sa likod ng kanyang malawak na lamesang mahogany habang ang liwanag mula sa buwan sa labas ay tumatama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang bawat linya ng kanyang mapanlinlang na anyo. Sa harap niya ay nakalapag ang ilang kopya ng mga larawan na kakakuha pa lamang. Mga larawang magsisilbing mitya ng isang malaking pagsabog sa buhay ng mga Salcedo. Isang dahan-dahang paggalaw ng kanyang mga daliri ang nagpaikot sa isang baso ng whiskey. Ang tunog ng yelo na tumatama sa gilid ng baso ay ang tanging maririnig. Isang ritmo na tila sumasabay sa kanyang bawat plano. Para kay David, ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at ang kasiyahang dulot ng panunood sa pagbagsak ng mga taong akala mo ay mas mataas sa'yo. Gabriel, Gabriel, napakahina mo. Ang pabulong na sabi ni David, isang nakahihiyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Akala mo ba ay sapat na ang pagiging mabuti sa mundong ito? Ang kailangan mo ay panggil, ngunit ang pinili mo ay ang maging tupa sa piling ng isang tinderang walang halaga. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang anumang babala. Pumasok si Shaira, ang dating assistant ni Gabriel, na may tindig at hubog ng katawan na halos kahalintulad ni Mina mula sa malayo. Nakasuot siya ng isang pulang damit na gawa sa sutla, ang kulay na siyang magiging mantsa sa alaala ni Mina. Handa na ang lahat, Sir David, ang sabi ni Shaira. Ang boses ay walang emosyon, tila isang makinang sumusunod lamang sa utos. Ang mga anggulo ng larawan ay perpekto. Kahit ang sariling ina ni Gabriel ay maniniwalang siya ang kasama ko sa kwartong iyon. Magaling! Sagot ni David, sabay abot ng isang makapal na sobrang puno ng pera. Siguraduhin mong ang mensahe ay darating sa kanya sa mismong gabi ng kanilang anibersaryo. Gusto kong ang tamis ng kanilang nakaraan ay mapaitan ng katotohanan ng kasalukuyan. Tumingin si David sa isang larawan ni Mina na nakadikit sa kanyang folder. Isang larawan ni Mina na nakangiti habang may hawak na supot ng tinapay. May isang bahagi ng kanyang loob na nakararamdam ng kakaibang panggigigil, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa inggit. Inggit sa kapayapaang taglay ni Mina na hindi kailanman magkakaroon ang isang katulad niya. At ang tanging paraan upang mapawi ang inggit na iyon ay ang sirain ang kapayapaang iyon hanggang sa maging abo. Nalaman ni David ang tungkol sa lihim ni Don Leandro Alcaraz. Alam niyang si Mina ang susi sa bilyon-bilyong halaga ng ari-arian na nakapangalan sa nawawalang anak ng matanda. Kung mawawala si Mina at kung si Gabriel ay mabibilanggo dahil sa mga pekeng ebidensya ng korupsyon na itinanim niya, ang lahat ng yaman ay mapupunta sa kanya bilang katuwang sa negosyo at tagapagligtas ng kumpanya. Kinuha ni David ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin na siya mismo ang humukay. Hello, handa na ang mga cleaners sa Hotel Azura? Ang tanong niya sa kausap, ang kanyang boses ay naging seryoso at nakapangingilabot. Kapag pumasok na ang babae sa elevator, wala nang dapat lumabas na buhay. Hindi lang ito tungkol sa pananaot. Gusto ko ng isang aksidenteng walang bakas. Isang trahedya na maglilibing sa lahat ng lihim ng mga Alcaraz at Salcedo. Ibinaba niya ang telepono at muling sumandal sa kanyang upuan. Pinanood niya ang mga patak ng ulan na dahan-dahang gumuguhit sa salamin ng kanyang bintana. Tila mga luha ng mundong nagdadalamhati. Ngunit para kay David, ang ulan ay isang kaibigan. Isang bagay na maghuhugas sa dugo at kasalanang gagawin niya ngayong gabi. Happy anniversary, Mina! Ang huling bulong ni David bago niya tuluyang patay ng ilaw sa kanyang opisina. Sana ay masiyahan ka sa huling regalong matatanggap mo mula sa amin. Sa labas, ang dilim ay lalong naging makapal at ang hangin ay nagsimulang umihip nang may kakaibang bagsik. Ang patibong ay nakalatag na. Ang mga tauhan ay nasa kani-kanilang pwesto at si Mina
ay dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng isang bitag na wala siyang kamalay-malay na magiging huling hantungan ng kanyang mga pangarap. Ang loob ng taxi ay puno ng amoy ng luma at basang upholstery. Isang amoy na tila sumasakal sa bawat hininga ni Mina habang ang sasakyan ay bumabaybay sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng kotse ay hindi lamang tunog ng tubig. Para kay Mina, ang mga ito ay tila maliliit na martilyo na tumatama sa kanyang bungo, nagpapaalala sa bawat segundo ng kanyang pagdurusa. Nakatitig siya sa bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagiging malabong guhit ng kulay dahil sa kapal ng tubig, tila ba ang buong mundo ay umiiyak kasabay niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa kanyang luma at kupas na pitaka. Sa loob nito, naroon ang huling ilang daang piso na pinagpaguran niya mula sa pagtitinda sa tapat ng simbahan. Ang perang dapat sana ay pambili ng regalo para kay Gabriel ay ibabayad na niya ngayon para sa isang paglalakbay na maaaring tuluyang pumatay sa kanyang puso. Lord, please, bigyan niyo po ako ng lakas. Ang pabulong na dalangin ni Mina, ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa ugong ng hanging humahampas sa labas. Sana ay mali ang nakita ko. Sana ay panaginip lang ang lahat ng ito. Tila bumabalik ang kanyang gunita sa mga unang buwan ng kanilang pagsasama ni Gabriel sa Batangas. Naalala niya ang init ng mga bisig ng asawa habang nakaupo sila sa tabing dagat. Pinapanood ang paglubog ng araw. Mina, hinding-hindi kita bibitawan. Ang pangako ni Gabriel noon habang hinahaplos ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng harina. Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ni Mama, ikaw lang ang reyna ng buhay ko. Ang mga kamay na ito ang nagpapakain sa aking kaluluwa. Ang mga salitang iyon ay tila mga bulaklak na nalalantana sa kanyang alaala. Ang pangakong hindi bibitawan ay tila naging isang malupit na biro ngayong gabi. Sa bawat pagpikit ni Mina, ang larawan ni Gabriel sa loob ng hotel room kasama ang babaeng nakapula ay tila isang kidlat na gumuguhit sa kanyang isipan. Nag-iiwan ng matinding sakit na hindi kayang pawiin ng anumang gamot. Napansin ni Mina ang driver ng taxi sa rearview mirror. Ang mga mata nito ay nananatiling nakatitig sa kalsada, walang kibo, at ang mukha ay natatakpan ng isang madilim na anino mula sa suot nitong sombrero. Napansin din niya na kanina pa sila sinusundan ng isang itim na van na tila ba anino nilang hindi humihiwalay sa bawat liko ng kalsada. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Isang uri ng babala mula sa kanyang katawan na mayroong hindi tama. Manong, malayo pa ba tayo sa Hotel Azura? Ang tanong ni Mina. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaba. Hindi sumagot ang driver. Sa halip, mas lalo nitong ibinaon ang paa sa silinyador. Dahilan upang mas bumilis ang takbo ng sasakyan sa gitna ng madulas na kalsada. Ang bawat pag-alo ng taxi sa mga bako-bako ay tila nagpapakulo sa sikmura ni Mina. Napansin niya na lumilihis na sila sa pangunahing kalsada patungo sa isang lugar na hindi na pamilyar sa kanya. Ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng mga madidilim na bakanting lote at mga nakatambak na container van. Manong, ibang daan na ito. Ibalik mo ako sa highway. Ang sigaw ni Mina habang kinakalabit ang balikat ng driver. Ngunit ang driver ay nanatiling parang estatwa. Biglang kumabig ang sasakyan pakanan, papasok sa isang abandonadong kalsada na wala man lang kahit isang ilaw ng poste. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang matatalim na kidlat na panandaliang nagpapakita ng mga kalansay ng mga luma at kinakalawang na makinarya sa paligid. Dahan-dahang huminto ang taxi sa gitna ng masukal na lugar. Ang ugong ng makina ay dahan-dahang namatay at ang tanging maririnig na lamang ay ang marahas na paghampas ng ulan sa bubong at ang mabilis na hininga ni Mina. Ang itim na van na sumusunod sa kanila ay huminto rin sa likuran. Ang mga headlight nito
ay tila dalawang malaking mata ng isang halimaw na naghihintay sa dilim. Bakit tayo huminto rito? Nasaan ang hotel? Ang naghihinalang tanong ni Mina habang pilit na binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ngunit ang pinto ay nakalock. Lumingon ang driver sa kanya at sa kaunting liwanag mula sa kidlat, nakita ni Mina ang isang malamig at walang emosyong tingin. Pasensya na, misis. Sabi ni Sir David, hindi ka na raw dapat makarating sa hotel. Dito na raw ang huling hantungan mo. Ang bawat hibla ng buhok sa katawan ni Mina ay nagsitayuan. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ang kanyang pagpunta sa hotel ay hindi isang pagkakataon upang mahanap ang katotohanan, kundi isang imbitasyon para sa kanyang sariling libing. Sa gitna ng masukal na kalsada, habang papalapit ang mga anino mula sa itim na van, naramdaman ni Mina ang ganap na pag-iisa. Maililigtas pa ba niya ang kanyang sarili mula sa dilim na ito? O tuluyan na siyang maglalaho kasabay ng ulan? Ang bawat hibla ng pag-asa sa puso ni Mina ay tila tuluyan nang naputol nang makita niya ang driver na dahan-dahang bumubunot ng isang madilim na bagay mula sa ilalim ng upuan. Ang hangin sa loob ng taxi ay naging kasing lamig ng kamatayan. Napapikit si Mina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa huling bulong ng panalangin, habang ang anino ng driver ay lumalaki sa kanyang paningin. Subalit bago pa man makagalaw ang salarin, isang nakabubulag na liwanag mula sa itim na van sa likuran ang tumama sa loob ng taxi. Kasunod nito ay ang marahas na pagbasag ng salamin sa gilid ng driver. Ang mga kristal na bubog ay humalsik sa hangin na tila maliliit at nagniningning na mga bituin bago bumagsak sa upuan. Isang malakas na puwersa ang humila sa pinto ng taxi, pabalas, at bago pa man makasigaw si Mina, isang matikas na bisig ang humablot sa kanya mula sa loob ng sasakyan. "Huwag kang bibitiw, Mina." Ang utos ng isang boses na pamilyar, ngunit puno ngayon ng awtoridad. Natagpuan ni Mina ang kanyang sarili sa loob ng itim na van, hingal na hingal at basang-basa ng ulan. Sa harap niya ay si Rafi, ang lalaking madalas niyang makitang bumibili ng puto-bumbong, ang tahimik na driver na akala niya ay isang estranghero lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang suot nitong lumang jacket. Sa halip, nakasuot siya ng isang tactical vest at may hawak na radyo. "Rafi, anong nangyayari?" Ang nauutal na tanong ni Mina. Ang kanyang buong katawan ay hindi tumitigil sa panginginig. Hindi sumagot si Rafi. Sa halip, mabilis nitong pinaandar ang van palayo sa abandonadong taxi kung saan ang driver ni David ay naiwang lupaypay at tila nawalan ng malay dahil sa bilis ng pagkilos ni Rafi. Pinindot ni Rafi ang isang button sa dashboard at isang maliit na screen ang bumukas, nagpapakita ng live na kuha mula sa mga security camera ng Hotel Azura. "Tumingin ka, Mina." Ang sabi ni Rafi, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kalsada habang mabilis silang bumabaybay sa baha. Sa screen, nakita ni Mina ang pasukan ng room 402. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket ang nakatayo sa magkabilang panig ng pinto. Ang kanilang mga kamay ay nakatago sa loob ng kanilang mga damit. Tila may hinihintay na biktima. Nakita rin niya si David Villarreal na naglalakad sa hallway, may kausap sa telepono at may bakas ng isang nakapangingilabot na ngiti sa mga labi. Kung nakarating ka sa hotel na yon, hindi ka na makakalabas ng buhay, paliwanag ni Rafi. Ang larawang natanggap mo ay isang pain. Ang asawa mong si Gabriel ay wala sa loob ng kwartong yon bilang isang manloloko. Naroon siya bilang isang bihag. Ginagamit ka ni David upang pasukuin si Gabriel. Si Gabriel sa lahat ng ari-arian ng kumpanya. Napahawak si Mina sa kanyang dibdib. Ang sakit na naramdaman niya kanina dahil sa selos ay napalitan ng isang mas matinding uri ng takot. Takot para sa buhay ni Gabriel at takot sa katotohanang hindi niya alam kung sino ang tunay na kakampi. "Bakit mo ako tinutulungan, Rafi?"
Ang tanong ni Mina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Sino ka ba talaga? Bumagal ang takbo ng sasakyan at huminto sila sa ilalim ng isang malaking tulay upang makasilong sa tindi ng ulan. Humarap si Rafi sa kanya. Ang mukha nito ay bakas, ang matinding seryoso, at isang uri ng respeto na hindi kailanman naramdaman ni Mina mula sa pamilya Salcedo. Hindi ako basta-bastang driver, Mina. 15 taon na akong binabayaran ni Don Leandro Alcaraz upang maging anino mo. Inutusan niya akong bantayan ka mula sa malayo. Siguraduhin na kahit sa gitna ng kahirapan ay ligtas ka. Ang pag-amin ni Rafi. Don Leandro, bakit? Bakit gagawin ng isang bilyonaryo ang bagay na yon sa isang tinderang katulad ko? Huminga ng malalim si Rafi at kinuha ang isang lumang locket mula sa kanyang bulsa na may nakaukit na disenyong agila, katulad ng singsing na nakita ni Mina sa mga papeles ng kanyang ina. Dahil hindi ka lang isang tindera, Mina. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng mga Alcaraz. Ikaw ang anak na matagal nang hinahanap ni Don Leandro na pilit namang gustong burahin ni David at ng pamilya Salcedo sa mapa. Mina, hindi mo alam kung gaano kalaki ang halaga ng iyong buhay at hindi mo alam kung gaano karaming tao ang handang pumatay para lang hindi mo malaman ang katotohanan ito. Ang mundo ni Mina ay tila tuluyan ng gumuho at nabuo sa isang bagong anyo na hindi niya kayang unawain. Ang bawat pahid ng uling sa kanyang mukha, ang bawat hirap niya sa kalsada, ay bahagi pala ng isang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng dilim sa ilalim ng tulay, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Kung siya ang anak ng pinakamayamang tao sa bansa, sino nga ba ang tunay na kaaway na nagtatago sa likod ng mga ngiting kanyang minahal? Huwag kang titingin sa ningning ng mga kristal na chandelier, Mina. Tumingin ka sa mga aninong itinatago nito. Ang pabulong na paalala ni Rafi ay tila isang malamig na hangin sa pandinig ni Mina habang mabilis silang naglalakad sa marangyang labi ng Hotel Azura. Ang bawat hakbang ni Mina sa makapal na carpet ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Bawat bigla ng tila ay nagpapaalala sa kanya na hindi siya kabilang sa mundong ito ng mga pabangong Pranses at gintong dekorasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papasok bilang isang tinderang naghahanap ng hustisya sa selos. Papasok siya bilang isang asawang handang itaya ang lahat para sa lalaking inakala niyang nagtaksil sa kanya. Sa tulong ng mga koneksyon ni Rafi nagawa nilang makapasok sa elevator nang hindi napapansin ng mga tauhan ni David. Habang paakyat ang elevator, pinagmamasdan ni Mina ang kanyang refleksyon sa salamin na pader. Ang kanyang apron ay wala na. Pinalitan ng isang itim na jacket na ibinigay ni Rafi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling pagod, puno ng pait, takot at isang uri ng determinasyon na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Handa ka na ba? Tanong ni Rafi nang tumunog ang hudyat na nasa ika-4 na palapag na sila. Ang tunog ng elevator ay tila isang babala na wala nang balikan ang bawat desisyong gagawin niya sa susunod na mga minuto. Kailangan ko siyang makita, Rafi. Kailangan kong malaman kung bakit niya hinayaang mangyari ang lahat ng ito. Ang pabulong na sagot ni Mina, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag. Dahan-dahan silang lumapit sa room 402. Ang pasilyo ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang uri ng katahimikan na tila nagbababadya ng isang malakas na pagsabog. Nang marating nila ang pinto, bahagya itong nakawang, tila ba sadyang iniwan para sa kanya. Inilapat ni Mina ang kanyang palad sa malamig na kahoy ng pinto at dahan-dahan itong itinulak. Ang amoy sa loob ay hindi amoy ng pabango ng ibang babae, kundi amoy ng kaba, pawis at dugo. Ang silid ay malawak at marangya, ngunit ang kislap ng mga gamit ay walang silbi sa harap ng eksenang tumambad sa kanya. Doon, sa gitna ng kwarto, nakita niya si Gabriel. Ang kanyang asawa ay hindi nakahiga sa kama,
kasama ang isang babaeng nakapula. Sa halip, nakaupo ito sa isang matigas na upuan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakatali sa likuran ng makapal na lubid. Ang mukha ni Gabriel ay puno ng mga pasa. Ang kanyang labi ay pumutok at may tuyong dugo. At ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat sa gitna ng matinding pagod. Gabriel! Ang naging halos pabulong na sigaw ni Mina habang mabilis siyang lumapit sa asawa. Ang kanyang mga luhang kanina pa pinipigilan ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa selos kundi dahil sa matinding habag. Nang marinig ni Gabriel ang boses ni Mina, tila nabuhayan ang kanyang diwa. Mina, no. Bakit ka narito? Umalis ka na. Please, umalis ka na. Ang paos at nahihirapan niyang pakiusap. Ang bawat salita ay may kasamang hininga na puno ng sakit. I'm sorry, Gabriel. Akala ko iniwan mo na ako. Ang hikbi ni Mina habang pilit na kinakalagan ang mga tali sa kamay ng asawa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at tila nawawalan ng lakas. Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? I did it for you, Mina. Ang bulong ni Gabriel. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa balikat ni Mina. Sabi ni David, kung hindi ako pipirma sa pagsasali ng mga lupa mo, papatayin ka niya. I couldn't let that happen. Mas gusto ko pang mamatay kaysa makitang nasasaktan ka. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa harap ni Mina. Ang bawat pagtitiis ni Gabriel sa loob ng kumpanya, ang kanyang pakikipag-ayos kay David, ay bahagi pala ng isang malupit na sakripisyo upang protektahan siya. Ang larawang natanggap niya ay isang lason na sadyang ginawa upang ilayo siya sa kaisa-isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ngunit bago pa man matanggal ni Mina ang huling buhol ng lubid, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng isang marahang pagpalakpak mula sa madilim na bahagi ng kwarto. Ang tunog ng mga sapatos na tumatapak sa makintab na sahig ay tila isang hatol na papalapit sa kanila. Napakagandang eksena. Isang tapat na asawa at ang kanyang tagapagligtas. Ang boses ni David Villarreal ay puno ng panunuya at lamig. Lumabas si David mula sa anino ng kurtina. Hawak ang isang madilim na armas na nakaturo ng direkta sa dibdib ni Mina. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi, kundi puno ng isang uri ng panggigigil na tila ba matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sayang naman, Mina, kung naging masunurin ka lang sana at namatay sa kalsada, hindi na sana kailangang dumanak ang dugo sa loob ng magandang hotel na ito. Ang sabi ni David, habang dahan-dahang hinihigpitan ng kapit sa kanyang baril. Naramdaman ni Mina ang matinding kaba, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umurong. Humakbang siya sa harap ni Gabriel, ginagawa ang kanyang sariling katawan na kalasag para sa asawa. Ang kanyang hininga ay gumuho sa kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kaaway. Hindi mo kami matatalo, David. Alam na ng lahat ang katotohanan. Ang matapang na sabi ni Mina, kahit na nararamdaman niya ang malamig na dulo ng baril na tila nakatitig na sa kanyang buhay. Ang katotohanan ay isinusulat ng mga nananalo, Mina. At sa gabing ito, walang maiiwang saksi. Ang huling binitawang salita ni David bago muling bumigat ang daliri nito sa gatilyo. Sa gitna ng tensyong tila puputok na, isang matalim na liwanag ang tumama sa mga mata ni David mula sa bintana ng silid. At isang hindi inaasahang boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker ng hotel. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang oras. Mamamatay ba si Mina sa harap ng kanyang asawa? O may darating pang isang himala sa gitna ng room 402? Akala niyo ba ay bida kayo sa isang pelikula? You are all just puppets in my theater, and tonight the curtain falls for everyone. Ang boses ni David ay parang kalawang na kumikiskis sa bakal, puno ng isang uri ng kayabangan na tila siya ang Panginoon ng gabing iyon. Hindi niya binaba ang kanyang baril, ngunit ang kanyang mga mata
ay nanunuya habang pinagmamasdan ang duguang anyo ni Gabriel at ang nanginginig na si Mina. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang nakapangingilabot na kasiyahan, ang kasiyahan ng isang taong matagal nang nagkimkim ng inggit at ngayon ay nakuha na ang pagkakataong manira. You think you're special, Gabriel? Ang panunuya ni David habang dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay nagbibigay ng mabigat na pakiramdam sa silid. Akala mo ba ay totoong partner tayo? I was the one doing the dirty work while you were busy being the ethical architect. At ang nanay mo, si Doña Milagros, akala niya ay siya ang pinakamatalino sa ating lahat. She's a fool, Mina. Akala niya ay tinutulungan ko siyang paalisin ka. But the truth is, I was using her hatred for you to sign over the family's remaining assets to me. Nanlaki ang mga mata ni Mina sa narinig. Ang bawat paghihirap na dinanas niya sa kamay ng kanyang biyanan, ang bawat panlalait sa kanyang pagkatao, ay ginamit lamang pala ni David upang tuluyang ubusin ang yaman ng mga Salcedo. Ang matandang babaeng akala mo ay reyna sa kanyang trono ay isa rin palang biktima ng sarili niyang kapalaluan. Ang bawat donasyon sa simbahan na ipinagyayabang niya, ang bawat fundraising project para sa mga mahihirap, it was all my laundry machine. Ang patuloy ni David, ang kanyang tawa, ay parang isang madilim na huni sa katahimikan. I stripped her of everything under her nose. She's broke, Mina. Wala na siyang kahit na anong maipapamana kay Gabriel. At ngayong nalaman ko na ikaw pala ang nawawalang anak ni Don Leandro, hindi ko na kailangan ang mga Salcedo. I just need you to disappear. And then I will present myself as the grieving partner who will take care of the Alcaraz legacy. Naramdaman ni Mina ang matinding panginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Ang lalaking nasa harap niya ay walang kaluluwa. Bawat plano nito ay nakabase sa pagkawasak ng iba. Hindi ka magtatagumpay, David. Ang mahinang sabi ni Mina. Ang kanyang boses ay tila isang apoy na nagsisimulang magningas sa gitna ng bagyo. And who will stop me? This bodyguard? Turo ni David kay Rafi na nakatayo sa isang sulok. O ang asawa mong halos hindi na makahinga? Dahan-dahang itinaas ni Rafi ang kanyang kamay, hindi upang lumaban, kundi upang ipakita ang isang maliit na device na may kumikislap na asul na ilaw. Ang bawat salita, bawat pag-amin, at bawat panunuya ni David ay narinig ng buong mundo. Hindi lang kami ang nakikinig sa'yo, David. Ang malamig na sabi ni Rafi. The live stream has been active since you stepped into this room. Ang digital footprint ng iyong mga krimen ay nakarating na sa cybercrime unit at sa lahat ng media outlets. You didn't just confess to us, you confessed to the entire nation. Ang mukha ni David ay biglang nawalan ng kulay. Ang baril sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sa labas ng hotel, ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang umiikot. Ang kanilang ningning ay tumatama sa mga bintana ng silid, nagbibigay ng hudyat na ang katarungan ay narito na. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Salcedo, nakaupo si Doña Milagros sa kanyang paboritong upuan. Hawak ang kanyang rosaryo. Ngunit ang panalangin niya ay nabasag ng ang malaking screen ng telebisyon sa kanyang harap ay magpakita ng mukha ni David, ang kanyang pinagkakatiwalaang katuwang. Narinig ni Milagros ang bawat salita. Narinig niya kung paano siya tinawag na tanga. Narinig niya kung paano kinuha ni David ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya Salcedo sa loob ng maraming dekada. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang mga butil nito ay nagkawatak-watak sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang tumunog ang marahas na katok sa kanilang malaking pinto, hindi na kailangang tignan ni Milagros kung sino iyon. Ang mga pulis ay naroon na upang bawiin ang huling piraso ng kanyang dangal. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang pagkaunawa na ang babaeng itinuring niyang basura, si Mina,
ay siya palang kaisa-isang taong maaaring makapagsalba sa kanila mula sa ganap na pagkawasak. Napahawak si Milagros sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mahirap. Ang lahat ng ginto sa kanyang mansyon ay tila naging abo sa kanyang paningin. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan habang pinapanood ang mga pulis na pumasok sa kanyang tahanan. Saan na siya pupunta ngayon kung ang lahat ng itinayo niyang pader ay gumuho na dahil sa sarili niyang kamalian? Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni David ay tila isang hatol na nagtapos sa kanyang mahabang panahon ng panlilinlang. Ang dating mapagmataas na negosyante ay tila isang basang sisiw na hinila ng mga awtoridad palabas ng room 402. Ang kanyang mukha ay pilit na itinatago mula sa mga lente ng kamera na kanina pa kumukuha ng bawat detalye ng kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, ang ulan sa labas ay nananatiling saksi. Ang bawat patak nito sa bintana ay tila mga palakpak ng tadhana para sa katarungang matagal na ipinagkait. Dali-daling nilapitan ni Mina si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na tinatanggal ang huling mga buhol ng lubid na nagpahirap sa asawa. Nang tuluyang lumuwag ang pagkakagapos, agad na bumigay ang katawan ni Gabriel at sinalo siya ni Mina sa kanyang mga bisig. Ang init ng balat ni Gabriel sa kabila ng mga pasa at sugat ay tila isang kumpirmasyon na buhay ang lalaking halos ikamatay niya sa pag-aalala. "I'm here, Gabriel. Tapos na ang lahat. Ligtas na tayo." Ang pabulong na hikbi ni Mina habang hinahaplos ang magulong buhok ng asawa. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at paghanga. "Mina, sorry kung naging mahina ako. Akala ko talaga mawawala ka sa akin. I'm so sorry. Wala ka nang dapat ihingi ng tawad. Ang mahalaga, magkasama tayo." Sagot ni Mina habang idinidikit ang kanyang noo sa noo ni Gabriel. Sa sandaling iyon, ang karangyaan ng hotel ay naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng kanilang mga puso na muling nagtagpo sa gitna ng trahedya. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang mansyon ng mga Salcedo ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang mismong mga pader ay nagdadalamhati. Nakatayo si Doña Milagros sa gitna ng kanyang malawak na sala. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malaking portrait ng kanilang pamilya na nakasabit sa dingding. Ang bawat mamahaling vase at antique na kasangkapan sa paligid niya ay tila naging mga estranghero, mga bagay na wala ng halaga dahil ang pundasyong nagpapatayo sa mga ito ay gumuho na. Nang pumasok ang mga pulis kasama ang mga kinatawan mula sa bangko, hindi na nagtangkang lumaban ang matanda. Ang kanyang dating matatalim na mata ay naging maputla, puno ng kawalan ng malay at matinding hiya. "Madam, mayroon po kaming warrant para sa pagsamsam ng mga ari-ariang ito dahil sa mga dokumentong pinirmahan ninyo sa ilalim ng pamamahala ni Mr. Villarreal." Ang formal na pahayag ng isang opisyal. "Lahat ng accounts ninyo ay frozen na rin po." Humakbang si Milagros patungo sa isang maliit na cabinet kung saan itinatago ang kanyang mga alahas. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga bakanting lagayan, ang mga hiyas na dapat ay para sa kanyang kinabukasan ay unti-unti na palang kinuha ni David nang hindi niya nalalaman, pinalitan ng mga peking kristal na walang halaga. "Tangga, napakabobo ko," ang pabulong na sabi ni Milagros sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. "Ang lahat ng pinaghirapan ko para sa dangal ng pamilyang ito, winasak ko lang dahil sa aking kayabangan." Sa gitna ng kanyang pagbagsak, biglang naalala ni Milagros ang mukha ni Mina, ang babaeng palagi niyang tinatawag na amoy usok at walang kwenta. Naisip niya kung paanong ang babaeng iyon ay nananatiling matatag sa kabila ng hirap habang siya na nakatira sa ginto ay gumuho sa isang iglap. Ang tunay na hiya
ay hindi nagmula sa pagiging mahirap, kundi sa pagiging bulag sa kabutihan ng puso. Nang ilabas si Milagros mula sa mansyon upang dalhin sa presinto para sa kaukulang investigasyon, tumigil siya sa tapat ng pintuan. Tumingin siya sa langit kung saan ang ulan ay dahan-dahan nang tumitila, nag-iiwan ng amoy ng basang lupa. Wala na ang kanyang ginto, wala na ang kanyang posisyon. Ang tanging natira sa kanya ay ang mapait na luha ng isang inang nagkamali ng piniling kampihan. Doña Milagros, kailangan na po nating umalis. Tawag ng pulis. Tumango siya ng mahina. Ang kanyang balikat ay nakalaylay. Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ni Mina na tila isang huling paalala. Ang dangal ay hindi nabibili. Ngayon, sa harap ng lahat, napatunayan niyang siya ang pinakamahirap sa lahat dahil wala siyang natirang pagmamahal o tiwala mula sa sinuman. Ang katahimikan sa loob ng pribadong silid ng ospital ay tila isang malalim na telang bumabalot sa kanila. Putol lamang ng marahang pag-andar ng mga aparatong nagbabantay sa tibok ng puso ni Gabriel. Ang amoy ng gamot at malinis na linen ay nagbibigay ng isang uri ng katiwasayan na matagal nang ipinagkait sa mag-asawa. Nakaupo si Mina sa tabi ng kama. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Gabriel. Tila ba natatakot siya na sa sandaling bumitaw siya ay muli itong maglalaho. Ang tunog ng marahang pagkatok sa pintong kahoy ay nagpabalik sa diwa ni Mina mula sa kanyang malalim na pag-iisip. Dahan-dahang bumukas ang pinto at mula roon ay pumasok ang isang lalaking may puting buhok at tindig na puno ng awtoridad. Isang tindig na sa kabila ng katandaan ay hindi kayang itago ang lakas na taglay nito. Ito, si Don Leandro Alcaraz. Ang kanyang mga mata, na karaniwang malamig at mapag-utos, ay nangingilid ngayon sa luha habang nakatingin sa mukha ni Mina. Mina, anak. Ang pabulong na tawag ni Don Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyong matagal nang kinimkim. Tumayo si Mina. Ang kanyang anyo ay bakas ang pag-aalinlangan at pait. Huwag niyo po akong tawaging ganyan. 15 taon akong naghintay ng isang ama sa Batangas, pero ang tanging kasama ko ay ang amoy ng usok at ang hirap ng buhay. Ngayong mayaman na ako sa paningin ng iba, ngayon lang ba kayo darating? Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ng matanda habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, na tila ba natatakot siyang mabasag ang anumang namumuo sa pagitan nila. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang kupas na larawan ni Elena, ang ina ni Mina. Habang nakasuot ito ng isang simpleng damit pambahay at may malawak na ngiti sa labi. Hindi kita kailanman nakalimutan, Mina. Ang bawat sentimong ibinabayad ko kay Rafi upang bantayan ka ay nagmumula sa aking pagsisisi. Ang pagtatapat ni Don Leandro habang iniaabot ang larawan sa anak. Ang pamilya ko, ang mga Alcaraz, ay puno ng mga alituntuning sumasakal sa pag-ibig. Noong panahong iyon, wala akong sapat na lakas upang labanan ang aming tradisyon. Inakala ko na sa paglayo ko, mas magiging ligtas kayo ni Elena mula sa galit ng aking pamilya. Hinawakan ni Mina ang larawan ng kanyang ina. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang puso nang makita ang ligaya sa mga mata ni Elena sa litratong iyon. Isang ligaya na unti-unting naging lungkot hanggang sa huling sandali nito. Ang kaligtasang sinasabi niyo ay naging katumbas ng gutom at panglalait ng iba. Ang matigas na sabi ni Mina, kahit na nararamdaman niya ang unti-unting paglambot ng kanyang kalooban. Si Gabriel ang nagligtas sa akin mula sa kalsada habang kayo ay nanonood lang sa malayo. Alam ko, at hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil doon. Sagot ni Leandro, sabay luhod ng bahagya sa harap ng anak. Isang aksyong hindi kailanman inakala ng sinuman na gagawin ng isang haring katulad niya. Mina, lahat ng aking kayamanan, lahat ng aking imperyo ay nakapangalan na sa iyo.
Gusto kong ibigay sa iyo ang buhay na nararapat para sa isang alcaraz, isang buhay na walang hirap, walang uling, at walang pananakit mula sa sinuman. Tumingin si Mina sa asawa niyang si Gabriel na mahimbing na natutulog at pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang ama. Isang matagal na katahimikan ang naghari sa silid bago siya muling nagsalita. Tatanggapin ko ang inyong tulong, Don Leandro. Pero may isang kondisyon, ang seryosong pahayag ni Mina. Kahit ano anak, sabihin mo lang, huwag niyo pong gagamitin ang pera niyo para burahin ang aking nakaraan. Hindi ko kailangan ng mansyon na gawa sa ginto kung ang pundasyon nito ay ang pagkalimot sa mga taong katulad ko. Ang kondisyon ko ay ito, gagamitin niyo ang inyong kapangyarihan upang protektahan ang lahat ng maliliit na tindera sa palengke ng Batangas. Bilhin niyo ang lupain ng lumang palengke at gawin itong kooperatiba para sa mga mahihirap upang wala nang kailangang dumanas ng pangaapi ng mga katulad ni Doña Milagros at David. Bakas ang gulat at paghanga sa mga mata ni Don Leandro. Hindi niya inakala na ang kanyang anak ay hihingi ng katarungan para sa iba sa halip na luho para sa sarili. Napakalaki ng puso mo, katulad ka ni Elena. At isa pa po, dagdag ni Mina habang dahan-dahang hinahaplos ang singsing na may disenyong agila na nakalagay sa mesa. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Bakit ang singsing ng pamilya nyo ay nasa kamay ng mga Salcedo? May kinalaman ba ang aking ina sa pagbagsak ng kanilang pamilya noon? Ang mukha ni Don Leandro ay biglang binalot ng isang madilim na anino. Ang kanyang mga mata ay umiwas sa tingin ni Mina. Tila ba may isang huling lihim na natitira na hindi pa niya kayang bigkasin. Ang marahang pagtunog ng monitor ng puso ni Gabriel ay tila naging mas mabilis, sumasabay sa kaba na muling bumangon sa dibdib ni Mina. Hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa pagkikita natin ngayon, Mina. Ang pabulong na sagot ni Leandro. May mga sugat na mas malalim pa sa inaakala mo. At ang pamilya Salcedo ay may utang na dugo sa ating mga alcaraz na hindi mo pa nalalaman. Sino nga ba ang tunay na biktima sa hidwaang ito? At sa gitna ng paghahanap ni Mina ng kapayapaan, handa ba siyang harapin ang katotohanang ang lalaking pinili niyang mahalin ay nagmula sa pamilyang pilit na sumisira sa kanyang nakaraan? Ang bigat ng singsing na ito ay hindi na nanggagaling sa ginto, Gabriel. Nanggagaling na ito sa mga kasinungalingang itinago natin sa isa't isa. Ang boses ni Mina ay parang isang marahang ihip ng hangin sa madaling araw. Malamig, malungkot, at nagdadala ng balita ng pagtatapos. Nakatayo siya sa paanan ng kama ni Gabriel habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga kurtina ng ospital, gumuguhit ng liwanag sa sahig na tila isang hangganang hindi nila kayang tawirin. Nagising si Gabriel nang may bigat sa kanyang dibdib, hindi lamang dahil sa mga pisikal na sugat, kundi dahil sa matinding pangungulila na nararamdaman niya sa bawat tingin ni Mina. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang asawa. Ang Mina na dating yumuyuko sa harap ng kanyang ina ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng may tindig na tila bapasan ang buong kasaysayan ng dalawang pamilyang nag-uumpugan. Mina, please, huwag mong sabihin iyan. Ang paos na pagsamo ni Gabriel habang pilit niyang inaabot ang kamay ng asawa. Gagawin ko ang lahat. Iiwan natin ang mansyon. Lalayo tayo sa kanila. Magtatayo tayo ng sarili nating buhay, malayo sa gulo ni David at ni Mama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mina. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Gabriel. Isang haplos na puno ng pagmamahal, ngunit kulang na sa init ng pag-asa. Iyan din ang akala ko noon, Gabriel. Akala ko sapat na ang pag-ibig natin para itago ako sa ulan. Pero ang totoo, hinayaan mo akong mabasa sa gitna ng bagyo dahil sa takot mo sa sarili mong pamilya. Ang mahinang sabi ni Mina, ang kanyang mga mata ay nangingintab sa mga luhang pilit na hindi bumabagsak. Ang utang na dugo na sinasabi ni Don Leandro, ang mga lihim ng mga Salcedo
laban sa aking ina. Hindi ko yun kayang balutin sa isang simpleng sorry. Naramdaman ni Mina ang pagkirot ng kanyang puso nang makita ang pagbagsak ng mga balikat ni Gabriel. Alam niyang nasasaktan ito, ngunit alam din niyang ang sugat sa kanyang pagkatao ay nangangailangan ng higit pa sa bendahe. Ang bawat panlalait ni Doña Milagros na hinayaan ni Gabriel, ang bawat gabing nag-iisa siya sa kusina habang ito ay nagtatrabaho sa kumpanya, ay nag-iwan ng mga kalyo sa kanyang kaluluwa. Kailangan ko munang hanapin ang Mina na nawala sa loob ng mansyon niyo. Pagpapatuloy niya habang dahan-dahang inaalis ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang tunog ng ginto na dahan-dahang idinidikit sa ibabaw ng metal na lamesa sa tabi ng kama ay tila isang malakas na pagtunog ng batingaw sa katahimikan ng silid. Mina, huwag! Huwag mong iwan ang singsing. Ang hikbi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Huwag kang bumitaw, please. Hindi ako bumibitiw sa pag-ibig, Gabriel. Bumibitiw ako sa sakit. Ang huling sabi ni Mina. Lalayo mo na ako. Pupunta ako sa Batangas, sa dagat kung saan ako nagmula. Doon, gusto kong makarinig ng tunog ng alon sa halip ng mga panlalait at banta. Gusto kong amuyin ang alat ng dagat sa halip na ang amoy ng laso ng inyong yaman. Tumalikod si Mina at kinuha ang kanyang maliit na bag na naglalaman lamang ng ilang piraso ng damit at ang lumang gamit sa pagluluto ng kanyang ina. Sa bawat hakbang niya patungo sa pinto, naramdaman niya ang pagpunit ng isang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit kasabay nito ay ang unang malalim na hininga ng kalayaan. Hihintayin kita, Mina! Ang sigaw ni Gabriel mula sa kanyang higaan, ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng hallway. Kahit gaano katagal, hihintayin ko ang araw na muli mong isusuot. Ang singsing na yan. Hindi ako susuko sa atin. Napatigil si Mina sa tapat ng pinto, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa hawakan ng pinto nang may determinasyon. Sa labas, ang araw ay ganap ng sumikat, nagbibigay ng bagong liwanag sa kalsadang kanyang tatahakin. Habang dahan-dahang nagsasara ang pinto, ang tanging naiwan sa loob ng silid ay ang nanginginig na si Gabriel at ang isang gintong singsing na nakalapag sa lamesa. Isang simbolo ng pangakong nabasag ngunit hindi pa tuluyang naglalaho. Para kay Mina, ang biyahe patungong Batangas ay hindi lamang pagtakas. Ito ay ang pagsisimula ng kanyang sariling revolusyon, ang pagbuo sa isang reynang hindi na kailangan ng korona mula sa kahit na sinong hari. Ang bango ng dagat sa madaling araw ay tila isang gamot na dahan-dahang humihilom sa mga sugat na iniwan ng usok at panlalait sa Maynila. Sa Batangas, ang bawat pagsalpok ng alon sa pampang ay hindi tunog ng kaguluhan, kundi isang maindayog na kanta ng kalikasan na nagpapaalala kay Mina na ang buhay ay patuloy na dumadaloy, gaano man kabigat ang pinagdaanan ng puso. Hindi na kailangan ng ginto para maging maningning ang umaga. Sapat na ang alat ng dagat at ang init ng sumisikat na araw para hugasan ang pait ng kahapon. Nakatayo si Mina sa harap ng kanyang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Ilang metro lamang ang layo mula sa dalampasigan. Sa kanyang harap ay ang kanyang pamilyar na kagamitan sa pagluluto, ang mga palayok, ang giniling na malagkit, at ang sariwang gata ng niyog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagluluto dahil sa utang na loob o dahil kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga sa ibang tao. Nagluluto siya dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang unang batch ng bibingka at puto-bumbong ay dahan-dahang naluluto sa ibabaw ng mahinang apoy. Ang usok na lumalabas mula sa kalan ay hindi na nakakasakal. Para kay Mina, ito ay amoy ng tagumpay at ng bagong simula. Mina, napakabango naman yan, abot hanggang sa kabilang kalsada. Ang masayang bati ni Aling Nena, ang dati niyang kasamahan sa palengke, na ngayon
ay madalas nang bumibisita sa kanya. Napalingon si Mina at isang matamis at totoong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting hindi nagtatago ng takot. Halika po, Aling Nena. Tikman niyo itong unang luto. Mas masarap ang timpla ko ngayon dahil walang halong luha. Nagtawanan ang dalawa habang dahan-dahang inihahain ni Mina ang kakanin sa ibabaw ng dahon ng saging. Lumapit din ang iba pang mga taga na yon, ang mga mangingisdang katatapos lang sa dagat at ang mga batang masayang nagtatakbuhan sa buhanginan. Sa loob ng ilang buwan, ang munting pwesto ni Mina ay naging sentro ng komunidad. Hindi lang dahil sa sarap ng kanyang luto, kundi dahil sa liwanag na nagmumula sa kanyang pagkatao. Isang hapon, habang pinapanood ni Mina ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng mansyon ng mga Salcedo. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Don Leandro nang huli silang mag-usap na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa kakayahang tumayo sa sariling mga paa. At ngayon, sa harap ng malawak na dagat, nararamdaman ni Mina na siya na ang pinakamayamang babae sa mundo. Ang ganda ng ngiti mo ngayon, Mina. Ang puna ni Aling Nena habang tinutulungan siyang magligpit ng mga gamit. Ibang-iba ka na doon sa babaeng dumating dito na tila bapasan ang buong daigdig. Natutunan ko lang po na ang halaga ko ay hindi depende sa apelidong dala ko, kundi sa kung paano ko dalhin ang sarili ko. Ang mahinang sagot ni Mina habang dinarama ang banayad na simoy ng hangin sa kanyang mukha. Sa bawat gabi bago siya matulog, hindi na siya dinadalaw ng mga bangungot ng panlalait ni Doña Milagros o ng pagtatraidor ni David. Ang naririnig na lamang niya ay ang payapang hininga ng dagat at ang sarili niyang panalangin ng pasasalamat. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling bukas. Isang maliit na puwang para sa isang taong nangakong hihintayin siya. Isang madaling araw, habang ang hamog ay makapalpas sa paligid, lumabas si Mina upang simulan ang kanyang paghahanda. Napansin niya ang isang pamilyar na anino sa tapat ng kanyang tindahan. Isang lalaki ang tahimik na nag-aayos ng mga silya at lamesa na tila ba matagal na nitong ginagawa ang gawaing iyon. Ang bawat paggalaw ng lalaki ay maingat, walang ingay, at puno ng dedikasyon. Napatigil si Mina sa kanyang paglalakad. Ang tibok ng kanyang puso ay muling bumilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Sino ang estrangherong ito na dahan-dahang pumapasok sa kanyang bagong mundo tuwing pagsikat ng araw? At handa na ba siyang harapin ang katotohanang ang nakaraan ay maaring bumalik? Hindi upang manakit muli, kundi upang humingi ng pagkakataong itama ang lahat. Ang lalaki ay dahan-dahang tumayo at humarap sa direksyon ni Mina. Sa gitna ng malabong liwanag ng bukang liwayway, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang mahabang katahimikan ang naghari. Puto lamang ng marahang pag-alon ng tubig sa dalampasigan. Isang bagong pahina ba ito ng kanyang buhay o isang pagpapatuloy ng kwentong akala niya ay tapos na? Hindi sapat ang mga salita para hugasan ang dumi ng aking pananahimik noon, Mina. Hayaan mo akong ipakita sa iyo na kaya ko ring mabuhay sa mundong binuo mo. Ang boses ni Gabriel ay hindi na ang boses ng isang makinis at marangyang arkitekto na nakatira sa loob ng air-conditioned na opisina. Ang kanyang tinig ay naging paos, may gasgas ng pagod, at tila sumasabay sa gaslaw ng hangin sa dalampasigan. Sa harap ni Mina, nakatayo ang isang lalaking halos hindi niya makilala. Ang kanyang balat ay naging sunog sa ilalim ng matirik na sikat ng araw ng Batangas, at ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay tanging lapis at ruler lamang ang hawak, ay puno na ngayon ng kalyo at itim na dumi mula sa pagbubuhat ng mga sako ng uling at panggatong.
Hindi agad nakapagsalita si Mina. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Isang kirot na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng mga buhangin. Pinagmasdan niya si Gabriel habang dahan-dahang itinatabi ng lalaki ang huling silya. Walang ningning ng ginto sa kanyang mga daliri. Kahit ang kanyang wedding ring ay wala na rin, tila itinago muna hanggang sa maging karapat dapat siyang muling isuot ito. Bakit ka narito, Gabriel? Ang mahinang tanong ni Mina habang dahan-dahang inilalapag ang tray ng mga liempo at kakanin. Hindi mo kailangang gawin ito. May pera ka, may kumpanya ka. Hindi mo kailangang magpakapagod sa ilalim ng init at ulan para lang patunayan ang isang bagay na tapos na. Tumingin sa kanya si Gabriel at sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Iniwan ko na ang posisyon ko sa kumpanya, Mina. Ipinasakamay ko na kay Don Leandro ang pamamahala hanggat hindi pa maayos ang lahat. Narito ako dahil gusto kong maranasan ang bawat patak ng pawis na naranasan mo noon habang ako ay nakatitig lang sa malayo. Gusto kong malaman kung paano maging matatag nang walang katuwang na yaman. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi na ng umaga ni Mina ang anino ni Gabriel. Hindi ito lumalapit upang amuhin siya ng mga bulaklak o alahas. Sa halip, si Gabriel ay naging kargador sa palengke sa madaling araw at pagkatapos ay tahimik na maglilinis sa paligid ng tindahan ni Mina bago ito magbukas. Nakikita ni Mina mula sa malayo ang paghihirap ng asawa, ang panginginig ng mga binti nito sa bigat ng dala, ang pagpunas ng pawis gamit ang isang lumang bimpo at ang matipid na pagkain nito ng payak na pananghalian sa ilalim ng puno ng niyog. Isang gabi, ang langit ay biglang binalot ng makakapal at maitim na ulap. Ang hangin ay naging marahas, humahampas sa mga dahon ng niyog na tila ba may matinding galit na ibinubuga. Ang ulan ay bumuhos ng may pambihirang tindi. Ang bawat patak ay tila mga bato na tumatama sa bubong na nipa ng tindahan ni Mina. Sa kabila ng dilubyo, nakita ni Mina si Gabriel na pilit na itinatali ang mga trapal upang hindi pasukin ng baha ang loob ng kanyang pwesto. Basang-basa ang lalaki. Ang kanyang manipis na damit ay dumidikit na sa kanyang nangangatog na katawan. Hindi ito tumitigil hanggat hindi nasisigurong ligtas ang bawat gamit ni Mina. Gabriel, tama na yan. Pumasok ka na sa loob. Ang sigaw ni Mina sa gitna ng ugong ng bagyo. Ngunit umiling lang si Gabriel. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng mga harang hanggang sa maramdaman ni Mina ang biglang pagtigil ng bawat galaw nito. Dahan-dahang lumupaypay ang katawan ni Gabriel sa basang lupa. Ang kanyang mga kamay ay bumitaw sa lubid at ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Dali-daling tumakbo si Mina palabas, hindi alintana ang lamig ng ulan. Nang hawakan niya ang noo ni Gabriel, tila ba humawak siya sa nagbabagang uling. Ang lagnat nito ay napakataas, bunga ng ilang linggong pagpapagod at kawalan ng maayos na pahinga. Diyos ko, Gabriel, bakit mo ba ginagawa ito sa sarili mo? Ang hikbi ni Mina habang pilit na inaalalayan ang asawa patungo sa loob ng kanyang maliit na kubo. Sa gitna ng panginginig, dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Mina nang may natitira pang lakas, isang hawak na puno ng pagsamo at katapatan. Dahil mas masakit pa ang lamig ng pag-iisa mo noon kaysa sa lagnat na ito, Mina. Ang pabulong na sabi ni Gabriel bago tuluyang mawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Napatigil ang mundo ni Mina. Sa loob ng maliit na kubo, habang ang ulan ay patuloy na naglulunsad ng gera sa labas, naramdaman ni Mina ang pagtunaw ng huling yelo sa kanyang puso. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang arkitektong nakatira sa ginto, kundi ang lalaking handang mamatay sa putik para lamang makuha ang kanyang muling pagtanggap. Handa na ba siyang buksan ang pinto ng kanyang puso? O ang takot sa nakaraan ay mananatiling mas malakas kaysa sa pag-asang dala ng kasalukuyan? Habang pinagmamasdan niya ang maputlang mukha ni Gabriel,
Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa katahimikan ng gabi. Hanggang kailan mo kayang itaboy ang taong sadyang ginawa para sa iyo? Kung ang bawat sugat niya ay tanda ng kanyang wagas na pagsisisi, ang sikat ng araw na sumisilip sa mga siwang ng bintanang nipa ay nagdadala ng balita ng isang bagong umaga, malayo sa bagsik ng bagyong nagdaan kagabi. Sa loob ng maliit na kubo, ang amoy ng nilagang luya at sariwang pandan ay dahan-dahang humahalo sa alat ng simoy ng dagat. Nakaupo si Mina sa gilid ng papag, pinagmamasdan ang bawat paghinga ni Gabriel na ngayon ay mas payapa na. Ang init na nanggagaling sa katawan nito ay bumaba na at ang dating namumutlang mga labi ay nagkakaroon na muli ng kulay. Nang dahan-dahang imulat ni Gabriel ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Mina. Hindi ang mukhang puno ng takot sa mansyon, kundi ang mukhang puno ng pag-aalaga na siyang dahilan kung bakit siya nahulog sa kanya noon sa Batangas. Mina, bakit ka pa rin narito? Ang pabulong na tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay may gasgas pa rin ng lagnat. Dapat ay iniwan mo na lang ako sa labas. Hindi ako karapat-dapat sa init ng iyong tahanan. Ang paghihiganti ay hindi kailanman nakapagpabusog sa kaluluwa. Gabriel, ang mahinang sagot ni Mina habang iniaabot ang isang baso ng mainit na tsa. Inalagaan kita, hindi dahil sa asawa kita, kundi dahil tao ka. At dahil ang pusong pilit mong sinira, ay hindi pa rin natututong maging kasing tigas ng bato. Isang matagal na katahimikan ang naghari sa pagitan nila. Isang katahimikan na hindi na nakasasakal, kundi puno ng mga bagay na hindi na kailangang bigkasin. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandaliang naantala nang dumarating si Rafi sa tapat ng kubo. Ang mukha nito ay seryoso, bitbit ang isang balita na alam ni Mina na kailangan niyang harapin upang tuluyang makalaya sa nakaraan. Mina, ang iyong biyenan, si Doña Milagros. Panimula ni Rafi, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pag-iingat. Nahanap na siya ng aking mga tauhan. Hindi na siya nakatira sa lungsod. Nasa isang maliit na paupahan siya sa dulo ng bayan, malapit sa Riles. Malubha ang kanyang kalagayan at wala siyang kasama. Naramdaman ni Mina ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Gabriel na ang mga mata ay puno ng lungkot at panghihinayang. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang babaeng iyon ay ina pa rin ng lalaking minahal niya. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ni Mina ang kanyang sarili sa harap ng isang gusaling tila nakalimutan na ng panahon. Ang amoy ng kanal at basang basura ay nanunuot sa paligid. Malayo sa bango ng mga mamahaling kandila sa mansyon ng mga Salcedo. Ang bawat hakbang niya sa makipot na hagdanan ay nagbibigay ng isang marahang tunog ng kahoy na tila ba bibigay na anumang sandali. Nang marating niya ang pintong gawa sa pinagtagpi-tagping plywood, dahan-dahan siyang kumatok. Ang marahang pagtama ng kanyang kamao sa pinto ay nagdulot ng isang matining na hudyat sa loob ng maliit na silid. Bumukas ito ng bahagya at doon ay tumambad ang isang anyong halos hindi makilala ni Mina. Si Doña Milagros ay nakaupo sa isang lumang silya. Ang kanyang dating marangyang damit ay napalitan ng isang kupas at butas-butas na duster. Ang kanyang buhok, na laging maayos at nakapusod, ay magulo at puting-puti na. Ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkakalubog. At ang bawat paghinga niya ay may kasamang mabigat na tunog mula sa kanyang dibdib. Tanda ng isang sakit na hindi na kayang pawiin ng gamot. Sino yan? Ang paos na tanong ng matanda, habang pilit na idinidilat ang mga matang halos wala nang makita. Ako ito, Mina. Ang mahinang sagot ni Mina. Nanigas ang katawan ni Milagros. Ang kanyang mga kamay na dati ay punong-puno ng mga brilyante ay nanginginig ngayon habang nakakapit sa gilid ng upuan. Sa loob ng ilang sandali, ang dating kayabangan ay tila sumilip sa kanyang mga mata. Ngunit agad din itong napalitan ng matinding hiya.
Nandito ka ba para pagtawanan ako? Para makita kung paanong ang Reyna ay naging basahan? Ang mapait na tanong ni Milagros. Kasunod ang isang mahabang serye ng ubo na tila bumubutas sa kanyang katawan. Hindi sumagot si Mina. Sa halip, inilapag niya ang isang supot sa ibabaw ng maliit na lamesang may bakas ng mga lumang langgam. Mula sa loob, ay inilabas niya ang isang mainit pang putubumbong. Ang pagkaing dati ay tinawag ni Milagros na pagkaing pangmahirap. Ang bango ng niyog at asukal ay dahan-dahang sumakop sa amoy ng amag sa loob ng silid. Dinalhan kita ng pagkain, Mama, ang sabi ni Mina. Ang unang pagkakataon na tinawag niya itong muli sa ganoong pangalan nang walang halong takot. Wala na ang mansyon, wala na ang ginto, at wala na rin ang galit sa puso ko. Narito ako dahil gusto kong malaman mo na ang kaisa-isang taong itinaboy mo ay ang kaisa-isa ring taong babalik para sa'yo kapag wala na ang lahat. Napatigil si Milagros. Ang bawat butil ng asukal sa ibabaw ng kakanin ay tila naging mga salamin ng kanyang bawat pagkakamali. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang tunay na luha ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang kulubot na pisngi. Ang kanyang pag-iyak ay walang tunog. Isang tahimik na pagguho ng isang pader na itinayo mula sa kayabangan. Mina, ang hikbi ng matanda. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng lason na ibinuga ko sa iyo. Napakabulag ko. Napakabulag ko para hindi makita ang tunay na yaman sa harap ko. Naramdaman ni Mina ang pagluwag ng kung anong buhol sa kanyang sariling dibdib. Ang paghingi ng tawad ni Milagros ay hindi nakapagbalik ng mga nawalang taon, ngunit nakapagbigay ito ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Hinawakan ni Mina ang tuyot na kamay ng matanda, isang hawak na puno ng pagpapatawad at pagkilala sa kanilang parehong kahinaan bilang tao. Tapos na po ang lahat, Mama. Magpahinga na kayo. Ang huling sabi ni Mina habang pinupunasan ng mga luha sa mukha ng biyenan. Sa labas, ang ulan ay ganap ng tumila at ang mga ibon ay nagsisimula na muling umawit sa mga kalsada. Ang anino ng nakaraan ay dahan-dahan ng naglalaho, nagbibigay daan sa isang bukas na hindi na kailangang ikubli sa dilim. Habang papalabas si Mina sa gusali, bitbit ang walang laman na lalagyan, naramdaman niya ang ganap na kalayaan. Isang kalayaang nagmula sa pagsasara ng huling kabanata ng sakit. Ang gintong sinag ng umaga ay dahan-dahang humahalik sa asul na karagatan ng Batangas, nagbibigay ng isang nagniningning na landas sa ibabaw ng mga alon, na tila ba ang langit mismo ay nakikiisa sa kapayapaang naghahari sa dalampasigan. Ang amoy ng sariwang gata, ang tamis ng asukal, at ang bango ng dahon ng saging na pinapaapuyan ay muling sumasabog sa hangin. Isang amoy na hindi na nagpapaalala ng kahirapan, kundi ng isang tagumpay na binuo mula sa bawat patak ng pawis at pagsisikap. Sa tapat ng kooperatiba ng Alcaraz Salcedo, makikita ang mga hanay ng mga tinderang masayang nag-uusap habang inihahanda ang kanilang mga kakanin. Wala nang takot sa kanilang mga mata. Wala nang pangangamba na sila ay itataboy. Ang lupain ng lumang palengke ay hindi na pag-aari ng isang taong mapang-api. Ito ay pag-aari na ng bawat taong handang magtrabaho ng may dangal. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Mina. Suot ang isang simpleng puting bestido na sumasabay sa gaslaw ng hangin. Wala siyang suot na mamahaling perlas, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay mas maningning pa sa anumang hiyas. Mina, ang ganda ng takbo ng mga benta sa linggong ito. Mukhang sapat na ang pondo natin para sa pagpapagawa ng bagong daycare center para sa mga anak ng mga tindera. Ang masayang balita ni Gabriel, habang lumalapit sa kanyang asawa. Hindi na ito ang Gabriel na balot ng takot at pag-aalinlangan. Ang kanyang mga balikat ay matikas na
at ang kanyang mga kamay ay may bakas na ng tunay na paggawa. Sa halip na mga matatayog na skyscraper para sa mga bilyonaryo, ang kanyang mga blueprint ngayon ay para sa mga paaralan, bahay pampamahagi at mga pasilidad na tunay na kailangan ng mga tao. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Mina, isang hawak na puno ng respeto at isang uri ng pag-ibig na dumaan na sa pinakamainit na apoy ng pagsubok. Salamat, Gabriel. Salamat sa pananatili. Ang mahinang sagot ni Mina habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Sa isang sulok ng beranda, nakaupo si Don Leandro, pinapanood ang kanyang anak. Nang may malalim na kasiyahan, ang kanyang imperyo ay nasa mabubuting kamay na, hindi sa kamay ng isang taong sakim sa kapangyarihan, kundi sa kamay ng isang babaeng marunong magmahal. Sa tabi niya, si Doña Milagros ay tahimik na nanunahi ng mga punda ng unan para sa mga orphanage. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng kolorete o kayabangan, ngunit mayroon na itong kapayapaan. Bagamat hindi na muling maibabalik ang kanyang dating lakas, ang kanyang pagtulong sa kooperatiba ang naging paraan niya upang dahan-dahang bayaran ang kanyang utang na loob sa buhay. Ang sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala. Mananatili ang mga peklat nito bilang paalala. Ngunit para kay Mina, ang bawat peklat ay isang medalya ng kanyang katapangan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Sa bawat kagat ng bibingka na pinagsasaluhan ng mga tao, nararamdaman ni Mina na ang hustisya ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa bawat pagkakataong ang isang taong itinuring na basura ay muling nakatitayo ng may dangal. Habang ang araw ay ganap ng sumisikat, kinuha ni Mina ang isang lumang relo mula sa kanyang bulsa. Ang relong dapat sana ay ibinigay niya sa gabing iyon ng ulan. Dahan-dahan niya itong isinuot sa pulso ni Gabriel. Ang tunog ng paglapat ng strap sa balat ay tila hudyat na ang panahon ng kanilang pagdurusa ay tapos na. At ang panahon ng kanilang pag-ibig ay nagsisimula pa lamang sa ilalim ng mga bagong patakaran ng katotohanan at pagkakapantay-pantay. Handa ka na ba para sa ating bagong simula? Tanong ni Gabriel nang may ngiti. Matagal na, Gabriel. Matagal na akong handa. Sagot ni Mina habang nakatingin sa malawak na abot-tanaw. Wala ng ulan. Wala ng lason. Ang tanging natira ay ang amoy ng tagumpay at ang init ng isang pamilyang binuo, hindi ng ginto, kundi ng wagas na pag-unawa at wagas na pagmamahal. Sa dalampasigan ng Batangas, ang kwento ni Mina ay hindi na lang isang alamat ng tinderang nasaktan, kundi isang awit ng reynang natutong bumuo ng sarili niyang kaharian sa gitna ng mga alon.